Report mo na. Guidelines para sa media coverage sa impeachment trial, binabalangkas na rin po ng Senado. Yun, dapat lang. Naman, oh. Para hindi magbukang chapsuy doon. Ayun. Okay. Oh. Meron naman daw magic sarap, sabi ni Kong Da. Mean Corbera, Meng! Magandang hapon, Jen at Benny. Binabalangkas na ng mataas na kapulungan ang guidelines na gagamitin at susundin para sa isasagawang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa July 30. Pinangunahan kanina ni Senate spokesperson Attorney Arnel Banyas ang pagpupulong kasama ang Senate media para pag-usapan ang proseso at mga alituntunin na ilalatag sa impeachment proceedings. Target na bukas ay matapos at mailabas ang pinal na guidelines at accreditation para sa media coverage sa paglilitis, kasama na dyan yung mga miyembro ng International Media Organization. Inaasahan kasing bukod nga sa Senate media, may iba pang local at foreign media entities na magko-cover sa impeachment trial ng Vice Presidente. Magiging higit high-tech naman ang pag-iimbita at seat assignment ng malalahok at iba pang manonood sa impeachment trial sa plenary session. Maglalagay kasi ng QR code sa mga gagamiting ID para sa lahat ng papasok sa session hall para sa mas mabilis na verification at lilimitahan ito sa 36 na mga media personnel. Balik sa inyo, Jen at Benny. So, paano ang seleksyon ng 36? Meng? Wala pang detalye. Ang hinihiling ng Senate media, Jen, yung 15, may alat na pero draw lots. Kasi maraming media organization, lalo na halimbawa, isang media organization, meron yung TV, merong radyo, merong online. Tama. Kung sila yung maaga kasing makakapunta doon sa Senado, sila yung unang mapipili. Kasi first come, first serve ang gagawing policy. So sabi nung mga miyembro ng Senate media, dapat i-alat yung kalahati doon sa media, sa mga naka-accredit sa Senate. Yes, yung yun ang tama. in-house, Nandun tama. ka na Oo. pero hindi ka pa makapasok. Oo, kasi taga-roong ka eh. Oo. Di ba? Tapos, i-consider din natin dyan yung overseas press people. Oo. Di ba? Yung mga, dahil malaking event yan, malaking... Chuck, may magko-cover din mga taga-abroad yan. so malaking issue yan, di ba? Ano yan? Tama dyan. Oo. Pag maaga Tama, kasi sila ngayon dumating- palang may mga nag-a-apply na. Pag maaga sila dumating, maitsapwera kayo, hindi naman pwede yun. Oo. Di ba? Tama. So kasi kailangan... nga sabi nga namin baka doon na sila matulog sa Oo, halimbawa, yun ang sa may mangyayari. mga area, Di ba? sa labas ng Senado. Di ba? Yes, Kaya lalo naman na para yung- sa mga naka-credit. Yung mga may truck, may obiban, Yan, doon na sila matutulog niyan. Oo. Di ba? Paano naman kayo? Ikaw ba may tutulugan ka dyan? Doon sa sa truck, pakikitulog sa ubi ba ng Net25. Baka hindi ang problema. Kasi ang isang istasyon, di ba? Na 25. Meron kang TV, may radyo ka, Meron tapos may online. crew. Oo, tama din. Mayroon kang online. So, halimbawa, isang Hindi team. din. Ang pinag-uusapan dito, doon sa papapasokan, reporters only. Saan ka kukuha ng Oo, feed? pero- Yung videos mo, etc. etc. Meron silang ilalagay na naka-hook up, pero pag umpisa at pagtapos, pwede kang mag-sit yung mga cameramen. Ayun. Pero the rest, hindi daw papayagan na pumasok sa plenary hall yung mga cameramen kasi masyadong marami. Oo. Eh di ba kasi hindi naman pwede isa lang yung camera mo kasi dapat point to point yan doon sa Yes. prosecution tsaka sa defense. Yung vantage point Bakit ng ang video mo cameraman. kapag ang personality nakatalikod, di ba? Oo. Pero maganda yun, no? It's very fair kung sakaling yung mismong cameraman ng Senate ang gamitin. Para nga naman hindi na yung mag-iiskupan pa. Oo. Mag-aagawan pa ng angulo. Di ba? Yes. Kasi iba yung magkakaagawan pa eh. Full of coverage. Full of coverage, you know? Yes. Ganun na lang. Tapos, kukunin na lang doon sa feed nila. Pwede. Ganun naman ang mangyayari. Para Pero, naka-full yung kanila. pero yung reporter, nasa loob. Pero ito kailangan O, kasi siguruhin kailangan mo. mo. Ang Tama, kailangan... kasi Sir Benny, kailangan yeah, sa go loob ahead. yung mga reporter para makita mo yung hindi nakukunan ng camera. Yeah. Halimbawa, kinurot ni VP Sara yung kanyang abogado. Yan. Oo. Tapos hindi naman kinunan ng mga cameraman na nandun. Kasi di ba baka matakot na mailabas. Kasi naka-live feed yun Yung mga ganun ba, yung mga sample na pwede mong kunan at sa journalist.
Yeah, pero again, sa liit ng lugar na yan, I don't think possible yon. But Mali, of course, totoo. patalasan na lang ng mata at syempre yung cellphone mo laging naka-ready. Tsaka kanya-kanyang angle yung balita rin yan. Yes, kanya-kanya angulo rin ng balita yan. Oo. Meng, pero ano naman daw, may pakain naman sa inyo. Meron kaming budget din. Galing sa Iyon, no? Hindi kasi di ba sa media dapat yun, sa Senate dyan yung Senate President mag-provide naman ng merienda ng mga tao nandyan, nagko-cover. Di ba? Hindi lang tayo sure doon din kasi 'di ba? Hindi mo naman pwedeng sagutin ang daming media noon. Siyempre kapag binigyan mo yung iba, dapat meron din lahat para Libreng exposure na nila yan Di ba? Kasi nga kung exposure ng 24 na senador, magbabayad pa sila. Diyan konting merienda lang, pwede na yan. Di ba? Palagay mo, Meng. Sabihin natin yan kay Senator-elect Rodante Marcoleta na Ay, naku. makakasama na bilang Senator Judge. Cancel, Meng. Cancel. Grabe naman nun, di ba nag-uumpisa cancel Ako na nagsasabi, cancel muna tayo. Kasi yung mga reporter may kanya-kanyang budget naman kayo dyan. Ayun tayo Kayo, ang mga bigla ka impila sumama? ninyo, Oo. may kayong May kanya-kanya. budget. Bakit kayo aasa sa mga senador? Hindi po pwede yung mga ganyan. Oh, Naman. aasa kayo Tsaka labag yan sa ethical standard ng Oo. media. Ethical Di ba? standard. Oo. Merong mga ibang stasyon kasi ganyan Yung Biglang napunta sa ethics. ethical standards, talagang di sila tumatanggap. Oo. Pero lakas kumain. May may bago pang biscuit talaga. Totoo, matutuwa ka rin naman Meng, ihanda mo na sarili mo sa gutom, ha? Huwag ka mag-alala. Eh, Back to you then, at Benny. Thank you, Biglang man. nag-iba lang ano na sinabi. Hindi. Sagutin kong Alam dati. mo, meron kasing ganyan Alam mo yun, di ba? Darating, saan ka? Sa gantong radyo po ko. Oo. Ano ka, komentarista? Oo, komentarista ako. Tingin mo, lakas kumain, komentarista pala. Ang lakas kumain, komentarista. Hindi pala kami. Meron ganun Pero, sa mga press con. Minsan siya pa ang pinakamatindi magtanong, ano? Oo, siya matindi magtanong. Pero habang natanong, nakasubo pa yun. Pas pag tinanong mo, saan nga pang outlet nyo? Boss, weekly ho kami. Weekly. Pwede bang tumabi-tabi ka na lang? Well, ganun talaga. Wala tayong magagawa. Kanya-kanyang diskarte lang yan Ay, pero ang tanong ngayon, Kuya Benny, ito, apektado ka ba ng trust? Apektado ng? Trust. Hindi naman ako gumagamit ng trust. Ng, Tiwala. Hindi ako gumagamit yan. Tiwala lang ako sa sarili ko. Tignan nyo. Tignan natin. Yung presidente, hindi apektado ng trust hindi siya apektado. Akala ko, no? Ano naman nasa isip mo? Hindi, akala ko. Tiwala. Di ba? Yung trust rating. Meron kasi lumabas na trust rating na sinasabing lalong bumaba ang trust rating ng Pangulo. Parang nag-blurred tayo ng konti. Parang nag-blurred ng konti signal natin Yung trust rating ng Pangulo bumaba. Ganon. Pero hindi raw, pinagkibit-balikat niya lang. Ay, sige nga. Oo. Tingnan nga natin yung video yan. Pakinggan natin, panoorin natin. Mahal na Pangulo, Mahal nga. ayun. Madaming pang survey, just don't base it on one. Well, again, let's look at other surveys before we act. Know your source. That's always a imperfect information makes you make imperfect decisions. The more perfect your information, the more perfect your decision will be. That is one source of information, and you have to understand where it's actually coming from. Yun. Hindi pala siya sa trust may tiwala. Sa perfect. Di ba? Ang perfect. Perfect ng... Performance. perfect. Pero again, hindi ba ka panipaniwala na talaga nagkakaroon na ng problema? Ako, kasi itong trust and approval rating, lumabas din ito dati bago pa mag-eleksyon Ito ang talaga namang pinaninindigan at ginagamit ng administrasyon, di ba? Yeah.
bagamat itong second, parang last survey na malaki din ang ibinaba ng Pangulo, di ba? Yes, yes. Well, Umangat kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. ayan, oh. Umangat din yung kay BP Sara Duterte. Si BP Inday, no? ha? Oo. Oh. Yan, oh, ipinakikita po namin sa inyo, President Ferdinand Marcos Jr. Sa kabuuan ay 32%. Balik natin doon. Direct, doon sa, yan, 32%. Ano ha? BP Inday, 50%. Pero, hindi nawawala yung dating Pangulong Rodrigo Duterte. 63% pa rin. Oo, grabe. Di ba? Oo. Ganon Wala pa na rin po siya sa talaga. gobyerno, ha? Yes. At saka nung siya'y nagretiro bilang Pangulo, siya lang ang halos, masasabi natin Pangulo na hindi bumaba ang kanyang trust rating sa very good. Di ba? Tsaka kung titignan mo, Oh. yung mga class, di ba? Oo. Hindi mo masabing ang class A talagang para sa administrasyon. Oo. Dahil malaki pa rin yung ABC, tignan mo, ABC, 57 para sa dating Pangulong Rodrigo Duterte at yung kay BP Sara, 44. Oho. At samantala sa ating administrasyon, 25 kay Pangulong Marcos. Oho. So with this, hindi po tayo, we would rather take this as an early warning na kailangan umaksyon ang Malacanang. Hindi yung problema ng komunikasyon. Oo. Napalitan mo na ba yung papalitan daw yung yung communication na yung PCO na naman? Ganon? O na si Jay Ruiz daw ay papalitan. Hindi pa tumatagal si Gia. O, yun na nga. At ang pwesto raw ay inoper kay Katunying at hindi raw tinanggap. Wala, malabo yan. Hindi papasok sa gobyerno yon. Okay, but again... Baka ako pa inalok dyan. Ikaw? Oo. Inalok ka. Ano inalok sa'yo? Yung tubig na malamig. Kaya Ayun. nga namalat ako eh. Oo, yun. So, kung titignan nyo, hindi ho komunikasyon ang problema ng Malacanang. Okay. Ang problema ng Malacanang, hindi niya ma-damage control yung krisis na nagagawa ng kanyang mga kasama. Yun. Okay, gaya na lang ng budget. Oo. Diba? Yung blanco-blanco. Until this very moment, walang malinaw na solusyon. Oo. Walang malinaw na may gumulong ang ulo dahil Oo. sa ginawa. Okay? Yung nangyaring pag-aresto sa ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Oo. Meron bang mga na-demanda? Meron bang mga nakasuhan? Malinaw naman na sinasabing may mali. Ano Oho. nangyari? Oho. Di ba? Binabaon sa limot. Alam nyo kasi ang Pilipino, although mabilis makalimot ang Pilipino, kapag Ay, oo. binaon mo sa limot, yung bagay na yan, batik na itim yan. Kapag may batik na itim yan, yun lang ang nakikita sa laki ng papel na puti. Totoo. So, sa madaling salita, sa 1,000 ginawa mong kabutihan na ipinahahayag ng iyong communication officer, isang mali lang po, Totoo. ay dinitingnan yung isang mali. Oho. No? Kung kaya't ganito yung trust rating. So, hindi ho problema yung communication officer. Oho. Ang problema is yung solusyon doon sa nangyayaring mga problema na natatandaan ng taong bayan. Tama. Kasi naiiwanan, no? Hindi na susolusyonan. hindi eh. na Pero yung nasolusyonan problema, eh. halimbawa na lumulutang, agad mabilis na nasusolusyonan. Yes, yes. Magagamit pa nilang pabor para sa kanila yun eh. Yeah, Diba? gaya niya na let's say may nangyaring aberya. Oh. Sa nangyaring aberya, bigla lumabas ang Pangulo. Ikulong yan. Yan. Di ba? O pagka gano'n ang sitwasyon, abay natatandaan ng tao, yung sinabi ng Pangulo, abay hindi dating ganyan yan. Yan na nga, Ay nagalit na ngayon kaya't ipinakulong. O yan. Di ba? So, ang ganda ngayon ng imahe ng ating Pangulo. Meron ngayon nangyari. Nagkaroon ng aberya sa isang ahensya. Oh. Tanggalin kagad yung sekretaring yan. Yan. Di ba? Dapat may mapanagot kaagad. Mag-resign kayong lahat. Oo. Hindi ho ganon. Ang isa yan, kahapon, binanggit namin ni Kong Dante yan, Kuya Benny, ang ganda ng pinalutang na punto. Kung meron tayong reset, kumbaga reset yan eh, kasi Yeah, kumbaga reset sa computer. yan. Pero, Kumbaga sa computer, reboot. yan. Pero, bago mo siya ibalik, yung mga cabinet secretary, ano naging pamantayan? Di ba? Ang isang secretary naman na inilipat mo,
Ano naging pamantayan? Anong Bakit mo inilipat? At inilagay mo doon ba sa magiging kapakipakinabang? Yes. Halimbawa, Gaya ni Lutilla, ang ganda ng ginawa sa DOE. Yan. Bakit Nilipat mo mo sa ililipat DNR? sa DNR? Oh. Yun, ipaliwanag mo sa taong bayan yung kapag Yan. nabigyan mo ng magandang paliwanag yung taong bayan, Oh. siguro naman magiging kapani-paniwala yung naging aksyon. Pero kung ang naging paliwanag mo, kasi yung tinanggal na sekretary, biyahe ng biyahe, kaya pinalit si Lutilla. Oo. Napakababaw po noon. Ang hirap i-communicate noon sa ganun ba? taong bayan, di ba? Oo. Anong sense? Oo. Di ba? Dapat mabigyan natin ng sense yung kada galaw ng Pangulo. Dahil kayo po, kung noong panahon na kayo po ay hindi pa Pangulo, ay ilan libo o ilang milyon na ang nakatingin sa inyo. Ngayon daang milyon ang nakatingin sa inyo. Ayan. Dahil kayo po ang Pangulo namin. Halimbawa, yung kay Secretary Jerry Acusar. Yes. Di ba? Ano naging Oh. pamantayan? Bakit siya tinanggal? Inilipat sa ganito? Bakit siya na-demote? Or naalis Diba? siya sa housing? At kung inilipat mo siya sa Pasig River, mas magiging epektibo ba siya? Di ba? Puputi ba ang tubig ng Pasig River? Oh, Diba? inilagay Babango ba yan? natin, inilagay nyo halimbawa itong si Aliling. Oh, ano ang katangian ni Aliling para mapaganda at matupad kaya niya ang mga programa para po dyan sa DSUD? Yes. Di ba? Oo, Oh. yung mga bagay na yan yung dapat na ikino-communicate sa taong bayan. Ayun. Para i-justify yung action. Oo. So, ganun din po, doon sa budget na nawawala, no? Ayan. Yung gaya niyan, yung kinuha naman yung budget ng PhilHealth. Pero kung sinabi nyo, nung kinuha ng budget niyan, inilipat sa ganito, at ang naipagamot niyan, ganito karaming tao, ganito kalaking barangay yung napagamot natin, naayos natin. Abay, mas kapani-paniwala po yan. Ayun. Diba? Pero yung sinabi mo na tinanggal mo yung budget sa PhilHealth, nilipat mo, saan napunta? Oh. Nako. Tapos wala ka man lamang paliwanag kung ano. Kasi hinahanap talaga ng tao ng paliwanag. Ba't mo pa tinawagan ng courtesy resignation? Marami nabigla nga marami, di ba? Pagkatapos nung nagkaroon ka ng reshuffle, wala namang paliwanag. Bakit gano'n na nangyari? At bakit gano'n ang ginawa mo? Ay, hindi. Pag sa akin sinabi, ba't ako magpapaliwanag sa inyo? Presidente ako. Ayun lang. Yun Ayun. lang. Hindi ka pwedeng spoiled brat. Oo. No, dahil hindi ka na isang mucho dinerong anak lang. Bagay. Ikay Pangulo na ng Pilipinas. Sa pag-uwi ng Pangulong Bongbong galing sa Malaysia, sabi niya, Nakawin raw eh. o nga, ang sabi niya ngayon, ongoing pa rin ang assessment at saka doon sa performance ng mga cabinet secretary, kaya hindi pa raw nila Hindi, ang masakit nga, Ma-reconfirm, gaya diba? niya, Oo. si Secretary Boying Remulla, Nako, isa pa yan, halimbawa. pinag-resign niya. Oo. Tapos, umalis siya, Oo. Ginawa naging niya caretaker. Oo. Ba't pinag-resign mo? Oo. Dapat hindi mo na pinag-resign. Dahil Ayun. caretaker yun eh. Oo. Di ba? So, although hindi mo pa tinatanggap yung resignation, pero pangit nga naman. Oo. No, caretaker ng bansa, may resignation na nakasalang. Naka-resign Di ba? pala siya, Oo. no? Hindi, dahil sa akin, kung ako tatanungin mo, hindi ko tatanggalin si Boying. Dahil unang-una, Oo. nakita naman natin yung pagiging loyal niya talaga at magtrabaho siya para sa Pangulo eh. Totoo. Kumbaga, nagpapakamatay na eh. Kahit Di ba? na nga, bakit nabingit na nga sa kamatayan, no? Yun na nga. Ako, Talagang dinidipahan niya ang Pangulo. Oo. Kung kaya't alam naman natin na hindi tatanggalin. ganun ba? Yes, pero ang atin, Pero- bakit kailangan pang... ibalik mo na kung ibabalik mo talaga. Oo. Di ba? Hindi, pero ang balita may mataas na ugong din doon na baka mapalitan eh. Ganun ba? Sabi, Yung, I doubt. yung kapatid daw, baka ang manatili. Sabi. Aywan ko lang, ha? Tignan natin sa mga susunod na araw. Tignan natin. Alam mo, unpredictable itong gobyernong ito eh. Oo. Unpredictable dahil alam mo, yun na lang si Chito Loizaga, si Maria Antonio Loizaga. Oo, sa DNR. Sa DNR, hindi natin akalain na palitan yan. Dahil ganun? talagang very close sa pamilya yan. Ganun ba? Family friend talaga yan. Okay, Kaya okay. nakakagulat, no? Oho. But again, sabi nga naman ni Executive Secretary na May biyahe performance. kasi ng biyahe. Oo. Siguro, kung ako man ay close sa pamilya, inang-usap ko,
alam mo na, magkakaibigan naman tayo, huwag kang sumama ang loob, ano ha? Baka sa tingin ko, mas marami ka pang pwedeng gawin. Ikaw naman ay kalahati ng Laguna, ikaw ang may-ari Di ba? Yan ang pamilya Yulo Yes, Di ba? Yulo. Isa sa pinakamayamang mamamayan ng Laguna yan. Yan. Ikaw naman ay hindi maghihirap. Tsaka, kahit ikaw naman ay mag-abroad na mag-abroad, kaya mo naman sustentuhan yan. Di ba? Baka mas marami pang pwedeng magagawa kung ikaw ay, nasa pribadong sektor na lang muna. Yun. Di ba? Dahil, Siguro. Pero magaling siya eh. Oo. Yun nga lang, yung galing niya parte lang Ayun. ng malaking responsibilidad ng DNR. Oho. Dahil yung climate change, parte lang ng malaki pang responsibilidad. Ayun. Yun. So, balikan natin yung paksa natin na yung trust rating at approval rating ng Pangulo. Totoo nga bang hindi nakaka-apekto sa kanya bagamat yun ang kanyang sinasabi? Well, in a way, makaka-apekto yan. But of course, kailangan na strong ka, no? Oo. But you can see naman the body language of the President nung sumasagot siya, talagang nagbablush na eh. Oho. Kumbaga, of course, nasasaktan. Tao lang yan eh. Pero Diba? pinapanatili niya yung composure ng kanya sarili. Yes, Diba? but Tama. again, bilang payo ng saganang mamamayan, yun lang ho. Bawat problema, crisis management. Oho. Yan. Kumbaga, patay sunog. Oho. Di ba? Kada problema, bigyan nyo ng solusyon. Kasi ako- Alam niyo po, napakababaw ng taong bayan. Ay, totoo. Solusyon lang. I-please mo lang ang taong bayan, maunawaan ka niyan eh. Lalo pa nga ngayon, 3 taon ang natitira, sa loob ng 3 taon, pag hindi po kayo nagpakita na maganda rito, magagalit ang tao sa inyo. Alam mo, diretso yung kita, Matatapos ang ano na termino. lang ang natitira sa Pangulo? Anong natitira sa Pangulo? Ang natitira sa Pangulo ay ang pagmamahal ng tao dahil siya'y mabait. Iyan. Yan. Yung malumanay ba? Totoo. Okay. Malumanay. Pero hindi humaaring kainin ng isang nagugutom na Juan de la Cruz ang pagiging malumanay nyo, Ginoong Ayun. Pangulo. Kung kaya't it's about time na pakita natin na meron din tayong kamaong bakal. Iyan. Di ba? Hindi kamay na bakal. Oo. Di ba? Sa lahat ng bakal, yun ang malambot. Oo. Hindi Kailangan pwede. po ipakita Oo. natin na meron tayong kamaong bakal sa mga bagay na gaya niyan. Kapag may nagawa po ang mga tao sa paligid nyo, kaya malapit o malayo sa inyo, ay kailangan po sintensya natin. Iyan. Di ba? Para makita ng tao siya, seryoso na. Oo. Sa natitirang 3 taon siguro, gagawa na ito ng mabuti para sa higit na nakararami. ha? Gaya nito, si Arnel Ignacio, gusto nyo lang tanggalin. Yan. Di ba? Gusto lang tanggalin, sinira-siraan pa. Oo. Di ba? Kung talagang merong kaso yung pinagbili ng lupa, hindi matagal nyo nang idinimanda yan. Bakit ngayong hinintay nyo tanggalin nung matanggal bago nyo ididimanda? At saka wala pa pala ata siya dyan eh. Nandyan na yan, Nandyan na pala niluluto na yan. Ayun pala eh. Tsaka Hindi. may rason siya ha. Oo. Maganda yung binigay niya rason. Ilang bilyon ang binayaran Oho. sa mga hotel, lalo na noong pandemic. No? Oo. Ang OWA. Bakit ilang bilyon yan? Ba't hindi nila bumili na sariling gusali at sariling lupa ang OWA para merong titirhan ng ating mga overseas Filipino parang workers. hotel na lang, ano? Isang Oo. hotel, oh. Di ba? Totoo nga naman. Ngayon pinalalabas na mukhang may pag-aari nga. Yung iba nga, nauubos yung bilyon Hindi mo makita kung saan napunta Wala, kinain na raw eh. Naubos na. Nauubos. Nasa comfort room na rin. Sumama sa flood control. Yun na, hindi mo na may paliwanag eh. Nako po. Pero, ito pang isang mainit na issue, mga kababayan. Nako, kung gusto ho natin ng reconciliation, dapat wala yung kapalit na anumang kondisyon. Reconciliation, walang kondisyon. Yun. Hindi anya po pwedeng nagkakasundo tayo pero gusto niyo pababalikin natin sa ganito. Ganito dapat natin gawin, etc. etc. Ito po ang naging tugon ng Pangulong Bongbong Marcos sa pahayag po ng kampo ng pamilya Duterte na kung talagang bukal sa loob ng Pangulong Bongbong ang pakikipagkasundo, dapat po pauwiin na sa bansa ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ang tanong, ngayong ang kaso nasa ICC na, Kuya Benny, kahit Pangulo, magagawa ba niyang kunin? Kunin nyo na kasi, iuwi nyo na yan. Wala tayong jurisdiction na Ipinasa na nila yung, kumbaga... Yun na ba ang sitwasyon doon? Yun ang sitwasyon doon. Ang jurisdiction nandun na. Well, if you will ask me, Oho. But again, of course, kung talagang
ipipilit ng Pilipinas at susulat doon na illegal yung naging pag-aresto dyan Oo. na Hindi, sabihin na, nasa jurisdiction na ito ng International Criminal Court eh. edi-demanda natin yung International Criminal Court dahil ganon? ang isang bagay lalo na itong pinag-uusapan na ilegalidad Oo. kapag yan ang pinagbulan yan poisonous tree. Oh. Ang fruit niya ay Ay poisonous poisonous tree. fruit. Oh, yes, oo. Yan. Oo. Kumbaga, hindi na maaaring sabihing legal pa yung pagkaka-aresto dahil illegal yung pagkaka-aresto rito. Ayun. Kaya yung pag-hold nila roon Oo. kay dating Pangulong Duterte, illegal yun. So, hindi pwedeng gawin ng Pangulo. Magpadala tayo ng 4 na sundalo doon. Kunin nyo. Buhay o buhay. Buhay. Dapat buhay. Buhay. Kunin nyo ang dating Pangulo Duterte iuwi sa Pilipinas. Hindi ubra. Yung kulong din sila. Ganon. Doon. Bakit pinilit nila yun? Kasi yun ang nagiging kondisyon eh. So, aywan ko lang kung totoo nga bang itong ibibigay na kondisyon. Well, ang nangyayari nga ngayon, kung makikita mo sa ngayon, sinasabi nga nila na pilit na nagkakaroon ng coercion, hindi coercion yung harassment Oho. doon sa mga tetestigo daw doon. Ganon? Yes, tayo Sino? nakatanggap. Sila na bato-bato, tsaka si... Hindi yun, yung mga kinuha rin nilang testigo sa... yung 40 sa mahigit ata. Quadcom, di ba? Oo. Yung mga yun, pilit nilang gustong patestiguhin din doon sa ICC. Ayun. Di ba? Na kung hindi, ay kakasuhan dito. Meron man pala mga... Meron mga ganon. No? Akala ko yung pamilya ng mga sinasabing biktima, etc., dadalhin din doon sa ICC. Well, basically, malamang meron din padala doon. Oo. No? Malaking posibilidad yun. No? But what we're trying to say here is, yung mga gawa-gawa bang storya, Oo. pilit na ihahatid din doon sa ICC. Oo. Nakita naman natin, nangyari sa Quadcom, di ba, na hindi lahat credible yung binigay na statement. Oo. Merong mga gawa-gawa, gusto rin ata pati yun, ipadala sa ICC at yun ang maging testigo. Pero again, doon sa punto na... Kasi yun ang nagpalutang ng reconciliation ng para baga ang kondisyon. O sige, maniniwala lang kami na sincero ka sa iyong inaalok na reconciliation kung mapapauwi mo ang dating Pangulong Duterte mula sa Daig papunta ng Pilipinas, parang imposible rin gawin ng Pangulo yun. Hindi, malabo yun. Wala naman talaga siya jurisdiction. Ayun. So kahit Kaya- gustuhin pa niya, Yes, kahit kaya- pag gustuhin niya, hindi niya mapapauwi Hindi yun. niya na mapapauwi yun. Kaya ang Di kidnapin niya doon. yun. Dukutin niya doon saan, di ba Kung pwede? paano nila dinukot dito, ganun nila dukutin doon. no? Oo, hindi ba pwedeng gano'n yun? Hindi, mas high-tech sila doon. Yun na nga lang, Oo. ano? Hindi, baka naman nagustuhan na ng Pangulong Duterte doon. Masarap ata buhay ron eh. At saka walang sabi niya, mas okay dito. Oo Yun nga nga. lang, wala akong kakwentuhan dito at wala akong makakita. Wala niya si Kuya Bongo dito. Ano? Oo. May boses ba tayo? Tingnan nga natin. Meron ba tayo dito? Direct? Yung naging pahayag ng Pangulong Bongbong sa bagay na ito? Ayun, sabi ko na sa inyo. Hindi kumikibo itong aking mga kaharap eh. O sige nga, panoorin natin. No. That's not how reconciliation works. You Okay. don't put conditions to reconcile. If you're sincere, you want to reconcile, let's sit in front of ano ba talaga problema? Paano nangyari ito? Tanggalin natin ang problema. Pero sasabihin mo, hindi ako makikipag-usap hanggang ibigay mo sa akin ito. Wala pupuntahan na. Yeah, and that condition Tapos is na. That's not reconciliation. Bring That's SPR home daw po. That's not even a negotiation. That's demanding. Those are setting conditions. That, So, ano sasagutin ng kabila? Etong gagawin mo, sasagutin mo, hindi, gagawin ko yan kung gawin mo naman ito. Wala nang pupuntahan yun. Tapos na ang usapan. Isipin ko lang, lahat ng hiningi mo, lahat ng hinanakit mo, kung kaya ko ayusin, di ayusin ko para tapos na to. Ayoko nga ng kaaway. Yun nga yung hinanakit Ayun. Ayun nga yung hinanakit. Malinaw. Kung ano yung hinanakit mo, di ayusin ko. Oo. Para
Guys, yun nga yung hinanakit, di ba? Na ipakulong yung amay. Oho. Di ba na... Pero teka lang, ang nag-offer ng reconciliation ang Pangulo, di ba? Oo nga, bakit ganun? Di ba? Oo. Parang ganito parang binatukan mo yung bata. Oh, Tapos bati na tayo ayun. Di ba? Sabi naman ng bata, batukan din kita. Oo. Hindi, bati na tayo. Ngayon, kung ayaw mo, di galit tayo. Ayaw mo Di ba? Oo Tama nga, ba no? yun? Tama Common yung sense. ganun scenario. Di ba? No? Oo. Hindi, ako doon, aywan ko lang kasi yung nagpalutang ng kondisyon, hindi naman ng pamilya Duterte. Yo. Di ba? Yeah. Pilit lang na itinatanong sa Pangulo at saka tinanong din kay Yusek Claire Castro Pero ang totoo, ang pinanggalingan niyang kondisyon na yan, hindi kay Sara, hindi sa pamilya Duterte. Narinig ko ata yung kay Senador Bato o kung sino man na kung talagang sincero anyang iniaalok na reconciliation, meron na niya ganito. Pero again, hindi ko alam kung yun ay kasang-ayon ba sa kagustuhan din ng pamilya Duterte. Baka naman kasi hindi naman nila hinihingi yun. Di ba? Hindi nga Ulitin ko, ibahin ko naman ng sample. Oo. Kumakain ng lollipop yung bata. Oo. Inagaw mo yung lollipop. Oo. Pagkatapos mo agawin, bati na tayo Sa Ayun. tingin mo ba papayag yung bata na magkabati kayo na yung lollipop, ihawak-hawak mo? Oho. Siyempre, babalik mo yung lollipop. O, ito na lollipop mo. Hindi, sinubo niya. Tapos, sige, balik ko sa ito. Lulipas ito. Hindi, yun na lang yan. Sige na, sundo na tayo. Okay. Okay guys, yun lang ang video natin for today. At don't forget to follow, like, share, subscribe to my YouTube channel. At marami pong salamat sa inyong lahat. God bless everyone. I love you all. Bye-bye.